Thank you, Mang Tani. Samantala sa Hunyo, ipagbabawal na po sa EDSA ang mga provincial buses para maibsan ang matinding traffic. Alamin na ho natin ang sitwasyon sa EDSA North Avenue sa unang balita ni Darlene Kai, live. Darlene, good morning. Good morning, Connie. It's payday Friday today, kaya naman tuloy-tuloy lang ang pagdating ng mga pasahero na sasakay ng MRT. Ayon sa DOTR o Department of Transportation, as of 5:30 a.m. kanina ay mayroong 12 tren ang tumatakbo. Isa ang hinihahanda pa lamang at mayroong 8 minuto sa pagitan ng pagdating ng bawat tren. Sa mga oras na ito, kahit nagsimula na ang rush hour sa umaga, ay hindi pa naman umaabot yung pila dito sa kalsada. Samantala, tuloy-tuloy lang din ang pagdating ng mga pasahero na sasakay ng P2P o ng point-to-point buses na papunta ng Ortigas at Ayala. At dahil may mga naka-standby naman ng mga bus, ay tuloy-tuloy lang ang pagsakay ng mga pasahero at wala pa namang pila ng mga pasahero na sasakay ng P2P buses. Samantala, mayroon ding mga sumasakay ng mga regular buses at dahil may mga traffic enforcers naman tumutulong sa pagmamando ng daloy ng trapiko, ay hindi pa naman nagkakaroon ng build-up ng mga pasahero dito. Samantala sa mga oras na ito ay traffic update naman tayo. Dahil Friday ngayon ay inaasahan na mas mabigat ang daloy ng trapiko ngayong buong araw na ito. Sa southbound lane ng EDSA, yung papunta ng Quezon Avenue, ay moderate pa naman ang daloy ng trapiko at gumagalaw pa naman o malaya pa naman nakakagalaw ang mga sakyan, habang sa northbound lane naman o yung papunta sa Balintawak ay maluwag pa naman ang daloy ng trapiko at banayad pa naman ang galaw ng mga sasakyan. Samantala, Connie, speaking of traffic, sa Hunyo daw ay pagbabawal ng mga provincial buses sa EDSA. Ito daw ay may layo na paluwagin ang EDSA. Magkakaroon ng mga terminal sa Valenzuela at Santa Rosa, Laguna para sa mga provincial buses. Imbes na dumiretso sa mga kasalukuyang terminal sa loob ng Metro Manila, hanggang Valenzuela o Santa Rosa na lang daw sila. Mula roon ay maaari na raw sumakay ng mga city bus ang mga pasahero papasok ng Metro Manila. Pero bukod sa mga provincial buses, gusto ng MMDA na ipagbawal na rin ang mga UV Express. At kaugnay nga niyan ay makakapanayam natin live ang spokesperson ng MMDA, si Assistant Secretary Celine Pelago. Asek, magandang umaga po. Yes, ma'am. Good morning po sa lahat po ng viewers. Magandang umaga. Okay, ma'am, paano po ba napasok sa usapan itong mga UV Express? Kasi as I understand, initially, ang in-announce lang po natin ay tungkol doon sa pagbabawal ng mga provincial bus sa EDSA. Ma'am, ang objective po kasi ng pagpapaalis ng mga bus terminals dito sa loob ng Metro Manila at paglipat sa kanila sa outskirts ng lungsod ng Metro Manila ay para ma-decongest ang bigat ho ng daloy ng trapiko dito sa EDSA. Pangalawa, yan ho yung long-term plan na inaantay ho natin. Initially ho, dapat wala talaga sila rito. Ang konsepto ho, ang Metro Manila ay para lamang sa mga city buses. Kaya ma'am, your question, bakit napasok sa usapan yung UV Express? May mga UV Express po na ang biyahe provincial to Metro Manila to any provinces outside Metro Manila. For example, Bulacan to Cubao. Lahat po ng ruta na yan, ma'am, dadaan po ng EDSA yan. Again, back to objective tayo. Ang objective nga po natin, lahat ng galing ng probinsya, dito na lang po sila sa outskirts of Metro Manila. So magkakaroon po ng separate terminal sa kanila bago ho sila pumasok sa loob ng Metro Manila. So yun ho yung objective noon. Kasi ho, magkakaroon din ng kakompetensya yung mga provincial buses. Inalis mo nga yung mga provincial buses, then you let the UV Express go inside Metro Manila. So we just want to play it fair in name of fairness. Pero mang paglilinaw lang po, we will just be helping LTFRB. Ang magkakat po kasi ng ruta niyan ay ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Kami ho ay magiging katuwang lamang nila once ho na-implement na ito by June. Yun ho yung target month natin. Ma'am, meron po bang consultations tungkol sa pagpapatupad nito sa riding public sa mga commuters po natin? Ma'am, if I'm not mistaken, 3 beses na ho, no, sinubukang alisin ang mga provincial terminals dito sa EDSA. Meaning, ang napasa ho kasi sa council, ma'am, just to be specific, resolution ho para hindi na mag-issue ng panibagong business permit sa mga provincial terminals. So again, ilang beses na ho tayong naglabas ng mga memo, closure orders na magpapatigil ho sa operasyon ng ilang mga provincial terminals.
for 3 times, ma'am, in just 3 years. So, ibig sabihin po, kung consultation lang, we did it so much and a lot. Nagkaroon na ho ng mga consultation sa mga commuters, representative, and of course, sa mga ilang stakeholders, sa mga operators. But ma'am, we will make sure na bago ho ikasa ang area ng Valenzuela, ang terminal ng Valenzuela, sisiguraduhin muna namin maayos yung lilipatan ng mga commuters, lalo na ho yung availability ng mga city buses. Yun nga po, ma'am, paano po ba natin ma-ensure? Kasi kapag ka po yung mga provincial buses hanggang Valenzuela na lang o hanggang Santa Rosa, automatically magkakaroon ng kumbaga additional na parang sasakyan yung mga commuters natin na makakadagdag po sa kanilang pamasahe kahit paano. Paano po ba natin parang ma-ensure na maiibsan yung ganitong kumbaga concerns ng mga commuters po natin? Ma'am, nakipag-ugnayan na ho ang MMDA sa LTFRB at tinitingnan na ho yung posibleng adjustment sa usapin ho ng pamasahe. So maglalabas din ho tayo ng panibagong fare matrix. Kasi ma'am, common sense, no? Mula doon sa province na pinanggalingan ho ng provincial bus, bababa ho ng Valenzuela, umikli rin naman ho yung takbo ng nasabing bus. Yung city bus naman ho, mula ho dito kung saan siya ibababa, yung ating pasahero, itong Valenzuela, humaba. So magkakaroon ho ng adjustments. Either bababa ho yung pasahe going to Valenzuela, then dadagdag ho ng konti dun sa city bus. Either way, malalaman ho natin yan sa ilalabas ho na panibagong fare matrix ng LTFRB. Hindi rin naman ho tayo magkakasa ng nasabing panibagong pulisya nang hindi ho ayos lahat. We will make sure, ma'am. Kaya magkakaroon po tayo ng dry run by the month of April. Yun nga po, ma'am, yung dry run po na ito, gaano po katagal yung tatakbuhin at paano po ba magkakaroon po ba ng pag-ban ng mga provincial buses sa EDSA sa panahon nitong dry run na ito? Well, ma'am, pag sinabi ho kasing dry run, hindi ho tayo nahuhuli, hindi ho tayo naninikit. Pag sinabi hong dry run, parte ho ito ng information campaign. Since aprobado na ho ito ng council, ang proseso ho kasi niyan, ma'am, kailangan pirmahan ng mga mayors. So pag natapos na ho yung black and white, magkakaroon ho ng published sa 2 major newspapers. Then ilalagay ho ito sa UP Law Center for Registration. Yung nabanggit hong dry run, parte ho yun ng information campaign para ho sa implementasyon ng nasabing pagban or hindi pagpapapasok ng mga provincial buses including UV Express sa loob ng Metro Manila. After Holy Week pa ito, ma'am, no? Sisiguraduhin din natin na tatapusin natin yung exodus ng mga nakabalik nating kababayan, then magsisimula tayo ng dry run. Ang proseso po ng dry run, malalaman ho natin sa mismong araw, posibleng yung mga buses coming from the north, doon pa lang ho i-assist na sila or i-assist rather papasok doon sa Valenzuela Integrated Terminal. Para ho, muscle memory din ho ng ating mga motorista, driver at saka ho ng mga commuters. Okay, patuloy na lang po nating aantabayanan yung issue na yan. In the meantime, maraming salamat Assistant Secretary Celine Pelago, ang spokesperson ng MMDA. Antiyan muna ang latest mula dito sa MRT North Avenue Station. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai.